Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Constantino at Nimrod. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila eh. Bigla na lang nagwala yung mga estudyante. Kailangan natin ng tulong. Magpatawag kayo ng pare o albularyo. Hinala ko, sinasapian ng demonyo mga yan eh. Wika ng isang lalaki habang pinapanood ang mga mag-aaral na nagwawala sa isang silid. Ilang minuto pa ay dumating ang isang paring nakasuot ng itim na sutana. May kasama itong dalawang binata. Isang may kulay gintong buhok at isang kulay itim. Ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Bakit niyo pinagsama sa isang silid ang lahat ng mga kabataang ito? Kahit isang guro wala man lang nasa loob. Anong nangyari? Sila ang nagsasakitan. Wika ng pare. Hindi po namin alam yung gagawin eh. Isa pa sobrang lakas nila. Nabalian na nga yung isa naming gwardya eh. Tugon ng lalaki. Isang guro sa sikat na paaralan sa lungsod, kung saan pinatawag sina Padre Jenner at ang kanyang ampong kambal. Kilalang eksorsista ang pare. Nagsanay ito sa bansang Italia sa ilalim ng pagtuturo ng mismong eksorsista ng Papa na itago na lang natin sa pangalang Padre Emmanuel. Constantino, Nimrod, alam nyo na ang gagawin nyo. Hindi na ako magbibigay uli ng mga panuto. Wika ni Padre Jenner. Alam ko na ang gagawin namin, Papang, kaya huwag ka nang masyadong matalak. Wika ng isa sa mga kambal, si Constantino. Pwede ba, Constantino? Ayusin mo nga yung pananalita mo kay Papang. Para kang nakikipag-usap sa kaklase mo eh. Wika ng kambal na si Nimrod. Kasi naman paulit-ulit na si Papang. Alam niyang kabisado na natin yung gagawin eh. Tugon ni Constantino. O siya, tama na yan. May kailangan pa tayong tapusin. Wika ni Padre Jenner. Pumasok na ang kambal sa silid. Biglang huminto sa pagwawala ang mga sinasapian at napatingin sa dalawa. Kumusta? Mga anak ng tinamaan ng lintik. Mukhang nagkakasayahan kayo dito ah. Bungad ni Constantino. Naglabas ito ng kaperasong kahoy at maliit na punyal. Sinugatan nito ang kanang palad at ipinatak ang dugo sa kahoy, sabay usal ng mga kataga. May likha ng kahitaasan, tagapangalaga ng kalupaan, hukom ng sangkatauhan. Ipaubaya mo sa akin ang iyong pagpapala. Wika ni Constantino. Matapos ay biglang nagliyab ang hawak nitong patpat. Tumambad sa lahat ng nakakakita ang anyo ng mga nilalang na sumanib sa mga estudyante. Mga demonyo, sinasabi ko na nga ba? Wika ni Nimrod. Naglabas ito ng maliit na libreta. Nag-usal ng isang uri ng dasal pangbakod. Tagapagbantay ng hilaga, timog, kanluran at silangan. Ipagkalob mo sa akin ang pananggalang na hindi mawawasak nino man. Matapos mag-usal, biglang natakpan ng silid ng tila makapal na usok. Walang sino man ang makakapasok maliban kay Padre Jenner. Narinig na lang ng mga nakikiusyoso na nagsisipag-iyakan ang mga estudyante. Ilang sandali pa ay tuluyan ng tumahimik. Humupa ang usok. Tumambad ang mga walang malay na kabataan. Hindi alam ng mga ito ang totoong nangyari. Nakita na lang nilang palabas ng silid ang kambal. O Padre, ano pong nangyari? Bakit nawalan ng malay ang mga bata? At saka ano po yung usok na yun?
Wika ng lalaki. Usok ng insenso ang nakita nyo. Walang ibang dahilan. Ang mahalaga maayos na ang mga bata. Aantay na lang naming magkamalay sila para makapagtanong ng ilang bagay. Hindi mangyayari ang bagay na ito kung wala silang ginagawa. Wika ni Padre Hiner. Kagad lumapit sa kanya ang kambal. Paps, tapos na po kami dito ni Nimrod. Pwede na ba akong umalis? May lakad pa kasi ko eh. Wika ni Constantino. Sa dalawang magkapatid, ito ang pinakamagaslaw ang ugali. Parang sanggano kung magsalita. May napakaikling pasensya. Madalas itong nakikipagtalo sa ama. Kadalasan pinagmumula ng gulo sa kanilang pinapasukang paaralan. Ngunit sa kabila ng maangas nitong pagkatao, may natatago siyang kabaitan. May kailangan pa tayong gawin dito, Constantino. Hindi pa nga nagigising ang mga pasyente. Wika ni Nimrod. Ito naman ang kabaliktaran ng ugali ng kambal. May pagkamalumanay kung magsalita. Mahaba ang pasensya at masunurin sa ama-amahan. Tama kayo nang narinig. Ang kambal na ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng kanilang kinikilalang ama na si Padre Hiner. Sanggol pa lang ng alagaan ang mga ito ng pare. Ayon sa kwento ni Padre Hiner, natagpuan niya ang dalawang sanggol sa ilalim ng tulay. Walang alam ang dalawa sa totoong pinagmulan. Tanging si Padre Hiner lang ang may alam ng totoo nilang pagkatao. Minabuti nitong itago ang katotohanan para na din sa kabutihan ng dalawa. Hayaan mo na ang kapatid mo. Alam mo naman ang mangyayari kapag pinilit mo siyang manatili, hindi ba? Ikaw na lang ang umunawa. Wika ni Padre Hiner. Ilang minuto pa nagising ang isa sa mga estudyanteng sinasapian. Pinaliwanag nito ang mga nangyari. Napag-alaman ni Nimrod. Naglaro ang mga ito ng Spirit of the Glass. Isa sa kanila ang nagmarunong na gumawa ng pentagramo sa sahig. Nang magkamalay ang lahat ng mga estudyante, pinalabas sila ng pare para masuri ng mabuti ang silid. Dito nga nakita ni Nimrod ang isang pentagramo, gawa sa pinaghalong abo ng buto ng tao at apog. Ang ginawa nilang pentagramo upang mabuksan ang portal ng impyerno. Mabuti na lang at naagapan. Nakatawag sila ng tulong dahil kung sakaling hindi ito nabigyan ng pansin at inabot ng maigit isang araw, siguradong kumawala na sa mundo ang mga demonyong mula sa impyerno. Pagpapaliwanag ni Nimrod. Ngunit pinagtawanan ito ng mga guro sa kadahilanang menor de edad pa lang ito. 17 taong gulang ang kambal ng mga panong iyon. Anong nakakatawa sa sinabi ng anak ko? Natatawa kayo dahil menor de edad ang nagsasabi ng lahat ng ito. Paano kung sabihin ko sa inyong tama ang lahat ng sinabi niya? Wika ni Padre Hiner. Tumahimik ang mga guro. Hinayaang magpatuloy sa pagpapaliwanag si Nimrod. Lingid sa kaalaman ng dalawa, hindi pa tapos ang problema. Naramdaman ito ni Constantino kaya dali-daling bumalik ang binata. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag si Nimrod nang magliyab ang watawat na nasa sulok ng silid. Nagulat ang lahat. Alam nilang walang dahilan para masunog ito. Dali-daling pinatay ng mga guro ang apoy. Muling nagpatuloy sa pag-uusap. Nang bigla namang humagis ang isa sa mga guro. Mabuti na lamang nasalo ito ni Constantino. Hindi pa tapos ang problema natin. May ilang nakawala mula sa ginawa nilang lagusan. Wika ni Constantino. Laking pagtataka ng mga ito.
dahil alam nila umalis na ang binata. Mabuti naman at bumalik ka. Nasa panganib ang buong paaralan dahil sa kagagawan ng mga walang kamuwang-muwang na kabataan. Magsilbi sana ng aral sa lahat ang nangyari na hindi dapat pinaglalaroan ng lihim na karunungan. Wika ni Padre Jenner. Ano Paps? Ipapatugis ko na ba sa mga alagad ko? Tanong ni Constantino. Sandali lang. Hindi pa tayo sigurado kung ligtas nang magpakawala sa lugar. Siguraduhin muna na walang ibang elemento na makakapasok. Sige na, Nimrod! Wika ni Padre Jenner. Nagsagawa ng malakas na pananggalang sa buong paaralan si Nimrod. Dahil sa lawak nito, inabot ng halos 15 minutos ang binata bago tuluyang makumpleto ang ritual. Tapos na po ako, Papang. Constantino, maaari mo nang pakawala ng mga alaga mo sa lugar. Wika ni Nimrod. Naglabas ng 2 piraso ng papel mula sa bulsa si Constantino. Hugis aso ang mga ito na may tig-2 ulo. Buksan ang pintuan ng karimlan. Dinggin ang aking kahilingan. Atalante, lumabas ka! Wika ni Constantino. Nanlaki ang mga mata ng nasa silid dahil tila may kung anong nilalang ang biglang lumabas mula sa pader. Para sa mga tao, figura lang ito. Ngunit para sa kambal, ang nakikita nila ay nilalang nahawig ng aso, ngunit may 2 ulo. Sa mga nakakakita sa alaga ng aking anak, ipikit nyo ang mga mata nyo at huwag siyang titignan kung ayaw nyong kainin ng Atalante ang kaluluwa nyo. Wika ni Padre Jenner. Kaunting pagpapaliwanag. Ang Atalante, isang nilalang mula sa daigdig ng mga namayapa. Sinasabing ito ang bantay ng lagusan, kadalasang inaalagaan ng mga demonyo. Ngunit sa pamamagitan ng ritual gamit ang dugo, nagagawa itong pasunurin ng isang tao na may sapat na lakas at kaalaman. Matapos tawagin ni Constantino ang mga alaga, inutusan niya itong tugisin ang mga nakawalang demonyo. Ang kailangan na lang nating gawin ay mag-antay. Wala ba kayo makakain dito? Kanina pa humihilab yung sikmura ko eh. Wika ni Constantino. Dali-dali namang pumunta sa kantin ang isa sa mga guro. Kumuha ito ng makakain. Ilang sandali ang lumipas. Pumasok sa silid ang isang lalaking nasa edad 50. Hindi ko akalaing kayo palang pinatawag ng pamunuan ng paaralan. Sa panahon ngayon, masyado nang marami ang nagmamarunong sa lihim na karunungan. Pasensya na kayo sa abala, Padre Jenner. Aba, nandito pala yung kambal na Paladino. Wika ni Professor Douglas. Isa ito sa mga namumuno ng paaralan. Matalik na kaibigan ni Padre Jenner. Nagulat naman ang mga gurong nasa silid nang banggitin nito ang tungkol sa 2 binata. Oo, tama ang narinig niyo mga kasama. Ang kambal na ito, ang pinakabatang Paladino. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Batikano na naggawad ng pinakamataas na ranggo ng eksorsista sa mga paslit. Kaya sabihin niyo sa akin, maituturing niyo pa din ba silang musmos sa pag-iisip? Tanong ni Padre Jenner sa mga tao. Nanahimik ang mga ito at pinagmasdan ng kambal na tila walang nangyayari. Ilang sandali pa, biglang tumakbo palabas ng silid si Crisanto. Sinundan naman ito ni Nimrod. Huwag po niyong palabasin ng silid ang mga tao. Hindi lang basta mababang uri ng demonyong nakalabas. Isang lamya ang gumagala sa paligid.
Hindi ko po alam kung paanong natawag ng mga mag-aaral ang diablong yun. Mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan ni Constantino ang tulong ko. Wika ni Nimrod. Kagad siyang sumunod sa kambal. Nakita itong nakatayo sa harap ng isang nilalang na kalahating kambing at kalahating tao. Mga walang bagawa. Hindi nila alam kung gaano kalaking kasamaan ang pinakawalan nila sa mundo. Wika ni Constantino. Wala na tayong magagawa, Constantino. Unawain na lang natin ang kakulangan nila sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Wika ni Nimrod. Yun na nga ang problema. Tayo ang kailangang umayos na mga gusot na ginagawa ng mga taong walang alam. Pag-uusap ng dalawa habang pilit na pinipigilan ng mga pamilyar ni Crisanto ang nilalang na lumabas mula sa ginawang lagusan ng mga kabataan. Sa mga hindi nakakalam, ang pamilyar, isang uri ng nilalang o elemento na natawag sa pamamagitan ng isang kasunduan na binuo sa pamamagitan ng dugo. Nagagawa lang ito ng mga eksorsista na may mataas na kaalaman sa lihim na karunungan. Habang nakikipaglaban ang kambal, nakatayo lang sa sulok sina Professor Douglas at Padre Hiner. Hindi ko akalaing ganito na kalayo ang narating ng kambal na inampon mo, Padre. Hanga ako sa iyo, ha. Napanatili mong lihim sa kanilang totoo nilang pagkatao, nang hindi man lang nagtataka kung bakit ganito kalakas ang kapangyarihan nila. Wika ni Professor Douglas. Kailangan kong gawin ang bagay na yon para hindi malantad sa karamihan ng kanilang totoong pagkakakilanlan. Kahit lumabas man ang totoo nilang lakas, iisipin ng mga tao na yon ay dahil sa kanilang kasanayan. Wika ni Padre Hiner. Balak mo palang gamitin ang kanilang katungkulan bilang mga paladino para pagtakpan ang kanilang totoong pagkatao. Matalinong desisyon. Pero iba ang iniisip ko eh. Parang ang nangyayari, batay sa nakikita ko ngayon, ha, ginagamit mo ang kambal bilang sandatang panlaban sa sariling pinagmulan. O sige na, Padre, maiwan na kita. Marami pa akong kailangang gawin eh. Kaya na din siguro ng mga kambal mong mga kalaban. Wika ng propesora. Wala nang ibang nakakaalam pa ng sekreto ng kambal kung hindi ang matalik na kaibigan ni Padre Hiner. Muling ibinaling ng pare ang atensyon sa laban. Nakita nitong pinagtutulungan ng dalawang alaga ni Constantino ang lamya. Samantalang si Constantino naman, nagbubukas ng lagusan pabalik sa impyerno. Nang magawa niya na ito, hinila ng mga Atalante ang nilalang papasok sa lagusan, kasama ang ilan pang mababang uri ng demonyo. Biglang naging maaliwalas ang paligid. Palatandaan lang na wala na ang presensya ng mga demonyo. Akala ko pa naman, mahihirapan tayo sa isang yun. Wika ni Constantino. Hindi rin. Alam kong mabilis nating matatalo ang lamya dahil wala naman itong kasunduan sa tao. Hindi lalakas ang kapangyarihan ng mga pamilyar na mula sa impyerno kapag wala silang kasunduan mula sa mga tao, hindi ba? Wika ni Nimrod. Oo na, alam ko naman yun. O siya, alis na ako. Kayo na ni Paps ang bahala dito, ha? Muling wika ni Constantino. Kagad na itong umalis. Halika na, Nimrod. Umuwi na tayo. Tapos na ang tungkulin natin sa lugar na ito. Habang nasa biyahe pauwi ng monasteryo, napansin ni Nimrod, tahimik si Padre Hiner. Papang, bakit tahimik kayo?
May gumugulo ba sa isipan mo? Tanong ni Nimrod. Meron, iho. Yung mga kalaban kanina, hindi basta-bastang matatawag ng hindi sinasadya ang isang lamya. Kailangan may kasunduan mula sa nilalang at sa taong tumawag sa kanya. Wika ni Padre Jenner. Sa totoo lang, Papang, nabanggit na din sa akin ni Constantino ang tungkol sa bagay na yan. Pero napakabilis naming natalo ang lamya kanina. Kaya alam ko, wala itong sinusunod na Panginoon. Wika ni Nimrod. Nakita ko ang nangyari kanina. Maaaring sinadya ang paglabas ng nilalang sa lagusan. Kaya ako nababahala. Malakas ang kutob ko. May kung sino na namang ambisyoso ang gumawa ng paraan para buksan ang lagusan ng impyerno. Wika ni Padre Jenner. Papang, masyado ka nag-aalala. Hindi mangyayari yon at isa pa. Nandito kami ni Constantino para pigilan sila. Wika ni Nimrod. Hindi na nagsalita pa si Padre Jenner. Napabuntong hininga na lang ito dahil alam niyang makikipagdiskusyon lang ang anak-anakan sa oras na ipilit nito ang nasa isipan. Nandito na tayo sa monasteryo. Hindi ba ang sabi mo may pupuntahan ka? Wika ni Padre Jenner. Opo, Papang. Sa bahay sana ng kaklase ko para gumawa ng proyekto namin. Tugon ni Nimrod. O siya, mag-iingat ka. Umuwi ng maaga. Kapag nakita mo ang kapatid mo, bitbitin mo na rin pauwi. Wika ni Padre Jenner. Matapos magpaalam, kagad na ding umalis si Nimrod. Napapangiti na lang si Padre Jenner sa tuwing naaalala nito ang unang araw na napunta sa kanya ang kambal. Pagbabalik tanaw. Nang mga panong ito, pauwi na ang pare galing sa pagbibindisyon ng isang tahanan. Napadaan ito sa isang ginagawang tulay, hindi kalayuan sa simbahang pinaglilingkuran. Nakarinig ito ng dalawang taong nag-uusap sa ilalim ng tulay. 10 oras na ng gabi ng mga sandaling iyon, kaya nagtataka ang pare kung ano ang ginagawa ng dalawang lalaki. Dala ng kuryosidad, pinili nitong pakinggan ang usapan ng dalawa. Sumilip na rin sa lugar sa pagbabakasakaling kilala niya ang mga ito. Nandito na ang pinangako ko sa inyo, 2 sanggol. Swerte yan dahil kambal. Dapat doble ang presyo ha. Kaso may pinag-usapan tayo kaya ayos lang. Wika ng isa sa mga lalaki. Huwag ka nang umirit pa. Kahit kailan talaga oo. Pag pera ang usapan, napakagulang mo. Ito na ang bayad, umalis ka na. Bago pa may makakita sa'yo. Wika ng isa pang lalaki. Ano kasi yung gagawin niyo sa sanggol? Alam kong hindi ikaw yung tipo ng taong mag-aapon ng bata. Muling tanong ng isa pang lalaki. Hindi ko aampunin ang mga to. Ang pagkakarinig ko, gagawin tong alay sa ginagawang tulay. Nanlaki ang mga mata ni Padre Jenner nang marinig ang sinabi ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay nakialam na ito. Anong sinabi mo? Iaalay nyo ng buhay ang 2 sanggol. Nagulat ang dalawang kalalakihan at kagad nang umalis. Sa takot na isumbong sila ni Padre Jenner sa mga pulis. Naiwan ng mga ito ang kahon kung saan nakalagay ang 2 bata. Tinignan ito ng pare. Napagtantong kakasilang pa lang ng mga ito. Sariwa pa ang pinagputulan ng pusod. May dugo pa ang katawan ng mga bata. Ay nako naman, mukhang magkakaproblema pa ako nito ah. Ay nako, kawawa naman oo. Iuwi ko na nga lang tong 2.
Wika ng pare sa sarili. Nang akmang kukunin na ang dalawang bata, bigla itong nakaramdam na may kung sinong nilalang ang umaaligid. Inilabas nito ang kanyang patalim at nagsalita. Sinong nandyan? Magpakita ka! Wika ni Padre Jenner. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Sabihin na lang nating napag-utusan ng aking Panginoon upang ilayo ang mga batang yan mula sa kanyang mga kaaway. Sa kasabaang palad, napunta sila sa mga kamay ng sakim mong kauri. Mabuti at dumating ka. Kung hindi, baka ako ang ialay ng aking amo sa kumukulong lawa ng impyerno. Wika ng nilalang. Nakatago ito sa dilim, kaya hindi makita ni Padre Jenner ang mukha nito. Anong sinasabi mo? Anak ng demonyo ang kambal na ito. Inilalayo niya sa mga kaaway ang dalawang sanggol. Tanong ni Padre Jenner. Tama ka, kaya't kunin mo ang dalawang sanggol na yan at alagaan. Biglang lumuhod ang pare upang saksakin ang isa sa mga sanggol. Parang sinabi mo na din na sundin ko ang utos ng demonyo. Hindi mo ba nakikita ko anong suot ko? Wika ni Padre Jenner. Wala akong pakialam sa suot mo, tao. Nasa iyo kung susundin mo ang utos ko o hindi. Isipin mo na lang ang magiging kinabukasan ng mundong ito sa oras na mapasa kamay ng kalaban ng dalawang sanggol na yan. Muling tinignan ni Padre Jenner ang mga sanggol. Nang mga sandaling ito, buo na ang loob ng pare na patayin ang mga ito. Kaso nga lang, ngumiti ang isa sa mga sanggol na may itim na buhok. Mukha ngang tinatablan talaga ako ng panlilin lang ng demonyo. Sige na, hindi ko napapatayin ang dalawang bata. Ay naku talaga. Wika ng pare. Sabay silid ng patalim sa kanyang sisidlan. May kung anong bagay na hinagis ang demonyo. Nakatago ito sa itim na lagayan. Ipasuot mo sa kanila ang mga talismang yan para hindi sila matunto ng mga kalaban hanggang sa umantong sila sa edad na 21. Saka pa lamang pwedeng tanggalin sa katawan nila ang mga kwintas. Muling wika ng demonyo. Kagad siyang naglaho sa lugar. Alam ni Padre Jenner na wala na ang nilalang dahil naglaho na din ang presensya nito. Dali-daling binuhat ng pare ang mga sanggol. Dinala sa monasteryo. Dito ay pinaliwanag ng pare ang lahat sa mga kasamahan. Ngunit itinago nito ang katotohanang anak ng demonyo ang mga sanggol. Sana alagaan at gabayan niyo ang dalawang batang ito. Dahil alam kong may dahilan ng Diyos kung bakit niya iniwan sa pangangalaga natin ang mga sanggol. Wika ng pare. Naunawaan ito ng kanyang mga kasama. Sa paglipas ng panahon, lumaking mabait at masunurin ang kambal. Napakatalino din ng mga ito. Kaya naman nakapagtapos sila ng elementarya sa edad na 10 taon at sekundarya naman sa edad na 14. Hindi na nagtuloy sa kolehiyo ang mga ito dahil na din sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi sinasadyang ilabas ni Constantino ang kanyang kakayahan nang makipag-away ito para ipagtanggol ang kanyang kambal. Kamuntikan itong sunugin ng buhay ang mga kalalakian na nanggulpe sa kapatid gamit ang asul na apoy.
Walang ibang nakakita ng mga sandaling iyon sa nangyari, maliban na lang sa mga kabataang nakaharap ng kambal. Sa hindi malamang dahilan, tila nakalimutan ng mga ito ang totoong nangyari. Nagpasya si Padre Hiner na ilapit ang kaso ng magkapatid sa matalik niyang kaibigang si Professor Douglas. Dalubhasa ito sa mga paranormal. Ngunit maging siya, hindi maipaliwanag ang taglay na kakayahan ni Constantino. Bihira ang ganitong kakayahan sa mga tao. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, Padre. Hindi tao ang kambal na to, di ba? Wika ni Professor Douglas. Nanlaki ang mga mata ng pare nang marinig ang tanong nito. Wala na itong nagawa, kundi sabihin ang katotohanan sa kaibigan. Tama ka, Douglas. Hindi nga tao ang dalawang bata. Anak ng demonyo ang dalawang to. Alam ko na ang sasabihin mo, kaya wag mo nang ituloy. Kumuha ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Wika ni Padre Hiner. Natawa ang propesor sa sinabi nito. Oo, yun talagang sasabihin ko. Pero wala ka na magagawa, nandyan na yan eh. Nakikita ko naman, pinapalaki mo ng maayos ang kambal. Kahit mula yan sa impyerno. Ang mabuti pa, dalin mo sila sa Batikano. Doon siguradong may kalalagyan ng mga taglay nilang kakayahan. Wika ni Professor Douglas. Napagtanto ni Padre Hiner na tama ang kaibigan. Nagsumite ng petisyon sa Santo Papa at dahil isa sa pinagkakatiwalaang eksorsista ng simbahan, hindi naman nagdalawang isip ang Santo Papa na pagbigyan ng kahilingan nito. Ipasailalim sa pagsasanay bilang eksorsista ang kambal. Ilang buwan ang nakalipas. Bumiyahe na ang mga ito papuntang Italia. Sinamahan ni Padre Hiner ang kambal para formal na ipakilala sa Santo Papa ang mga ito. Walang ya, Paps. Ang lakas ng pribilehiyo mo bilang eksorsista. Biruin mo, direkta mong nakakausap ang Santo Papa. Wika ni Constantino. Hoy Constantino, ingatan mo nga yung pananalita mo. Nasa Batikano tayo. Haharap tayo sa Santo Papa. Wika ni Nimrod. Tama ang kapatid mo, Constantino. Iwasan mo muna yung kagaspangan ng ugali mo. Banal na tao ang kakarapin natin. Marahil hindi lang siyang nasa loob ng silid na ito. Pag-uusap ng tatlo. Ilang sandali lang ay bumukas na ang pintuan. Pinapasok sila ng mga tagabantay. At nang nasa loob na ang tatlo, lumabas din ang mga gwardya sa pag-uutos ng Santo Papa. Medyo matagal na din tayong hindi nagkita, Padre Hiner. Kumusta ka na? Ito ba ang mga batang sinasabi mo? Tanong ng Santo Papa. Kagad namang lumapit si Padre Hiner upang humalik sa singsing nito. Sumunod naman ang dalawa ayon sa turo ng ama-amahan. Mangyari lamang na sinalin sa Tagalog ang salita ng Santo Papa. Tama po kayo. Sila nga po iyon. Tugon ni Padre Hiner. Ibinaling ng Santo Papa ang kanyang atensyon sa dalawang binatilyo. Kayong dalawa, ano ang mga pangalan nyo? Tanong ng Santo Papa. Ako po si Nimrod. At ito naman po ang aking kakambal na si Constantino. Isang karangalan po ang tumayo sa inyong harapan. Wika ni Nimrod. Tumawa ng malakas ang Santo Papa, bagay ni kinagulat ng dalawang binata. Paps, may nakakatawa ba sa sinabi ni Nimrod? Parang nakakaloko tong isang doa. Wika ni Crisanto. Pwede ba? Tayo lang ang nasa silid. Kaya iwasan nyo ang pagiging formal. Sana'y casual lang ang pag-uusap.
Tumayo ang Santo Papa at lumapit sa dalawang binata. Inyong kabanalan, nagpasya po kong dalhin sa inyong atensyon ang dalawang ito dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at mukhang tama nga kayo. Hindi edad ang basehan ng paglabas ng kanilang kakayahan kung hindi ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran. Wika ni Padre Hiner. Alam ko, Hiner. Kaya nga sinabihan kita na maghanda ng maaga dahil darating at darating ang ganitong kaganapan. Bueno, nakahanda na ang kanilang mga silid. Bakit hindi mo muna sila samahan at bumalik ka dito pagkatapos? May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Tugon ng Santo Papa. Kaagad silang sinamahan ng mga gwardya papunta sa kani-kanilang mga silid. At gaya ng sinabi ng Santo Papa, bumalik si Padre Hiner sa kanyang tanggapan. Tinalakay ng mga ito ang kondisyon ng pagsasanay ng kambal. Pumayag naman si Padre Hiner. Alam mo kung ano ang totoong dahilan ng pagtanggap ko sa kambal. Lumalaganap na sa mundo ang mga puwersa ng kalaban. Aminado kung darating ang panahon na hindi na sila kakayanin pa ng mga kasama natin. Kaya napag-isipan kong gamitin ang kauri nila laban sa kanila. Wika ng Santo Papa. Ginagawa ko po ito hindi para sa pansariling interes. Iniisip ko din ang kapakanan ng karamihan, lalo ng mga kabataang yan. Hindi may tatanggi na anak sila ng demonyo, pero nagawa ko silang palakihin bilang mga normal na tao. Kaya sana, huwag niyo silang ituring na sandata. Wika ni Padre Hiner. Huwag kang mag-alala, Hiner. Kilala mo ko at tama ang naging pasya mo. Titiyakin ko sa iyo na magiging maayos ang kanilang pananatili sa lugar. Alam mo kung gaano kahirap ang pagsasanay bilang eksorsista. Mas mabuti nang sa murang edad, mahasa ang kanilang kakayahan upang pagdating ng panahon, handa na silang harapin ang kanilang kapalaran. Muling wika ng Santo Papa. Matapos ang pag-uusap, kaagad nang nagpaalam si Padre Hiner. Kinausap nito ang kambal. Naunawaan naman ni Constantino at ni Murod ang naging desisyon ng pare. 3 taong nagsanay ang mga ito sa ilalim ng paggabay ng Santo Papa, kasama ang ilan pang mahuhusay na tagapagturo. Sa loob ng mga panong iyon, ipinakita ng dalawa ang kakaiba nilang kakayahan, naordinahan bilang paladino. Ngayong tapos na ang pagsasanay nyo, nasa inyo na ang pagpapasya kung mananatili o babalik kayo sa kandili ng inyong ama-amahan. Gayunpaman anuman ang piliin nyo, siguraduhin nyo lang na nasa panig kayo ng tama. Ito ang mga huling kataga na narinig nila mula sa Santo Papa dahil matapos silang makabalik sa bansa. Nabalitaan ni Padre Hiner. Namatay ito dahil sa malubhang sakit. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakatanggap ng sulat ang pare mula sa Batikano. Nanggaling ito sa tanggapan ng Santo Papa. Ikinagulat ni Padre Hiner ang mga nalaman. Ayon sa sulat, hindi malubhang sakit ang totoong ikinamatay ng pare kung hindi panlalason. Isa sa mga tapat na lingkod ng Santo Papa ang nagpadala ng sulat. Dahil sa kaganapan, tuluyang naputol ang koneksyon ni Padre Hiner sa Batikano. Simula ngayon, kikilos na tayo ng walang inaasahang tulong sa Batikano. Kaya sana, mag-ingat kayo sa mga gagawin nyo. Dahil maaari tayong malagay sa alanganing sitwasyon, wala na tayong sasandalan na mag-aahon sa atin kung sakali mang mangyari yon. Wika ni Padre Hiner.
Alam po namin yun, Paps. Sa loob ng 3 taon sa Batikano, napag-aralan na namin ang kilos sa mga naroon. Doon ko nga lang nalaman na umiiral pala ang politika sa lugar na yun. Wika ni Constantino. Wala po kayong dapat alalahanin, Papang. Dahil kahit papano, may alam din kami sa mga nangyayari. Lalo pa ngayong wala nang Santo Papa. Wika ni Nimrod. Pinili ng mga ito na mamuhay ng normal. Sa kabila ng kanilang katungkulan sa simbahan. Nagpatuloy sa pag-aaral ang kambal. Dito na nagsimula ang totoong laban sa kanilang buhay. Balik tayo sa kasalukuyan. Pauwi na si Nimrod ng mga sandaling ito. Nakita niya ang kambal na nakikipag-usap sa ilang kalalakian. Marami itong naglakad papunta sa kapatid para sana ayain itong umuwi. Walang ano-ano. Biglang sinuntok ng isa sa mga kausap nito ang binata. Dali-daling tumakbo si Nimrod para awatin ang kapatid. Sa kasamaang palad, tinamaan nito ng patalim sa tagiliran. Hindi alam ng binata na may dalang sandata ang mga kabataang iyon. Ang pakay nila ay patayin si Constantino. Dahil sa nangyari sa kapatid, hindi mapigilan ng binata ang galit. Pilit itong kumakalma, ngunit may kung anong tinig na nagbubulong sa kanya. Ano? Hahayaan mo na lang bang lumampas ang pangyayaring ito? Tignan mo ang ginawa nila sa kapatid mo. Sa tingin mo, karapat-dapat ba silang palampasin at patawarin? Magalit ka, ipagiganti mo ang kapatid mo. Para saan pa ang lakas mo kung hindi mo gagamitin? Wika ng boses. Tumahimik ka. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Tugon ni Constantino. Dahan-dahan itong lumayo at nilapitan ang mga kalalakian. Muli siyang sinugod ng may hawak ng patalim. Sa pagkakataong iyon, nahawakan nito ang kamay ng lalaki at walang pagdadalawang isip na binali. Napasigaw ito sa sobrang sakit at sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakaramdam ng kakaibang gaan ng pakiramdam si Constantino. Ganyan nga. Magalit ka. Ipakita mo sa kanila kung sino ka at kung ano ang taglay mong lakas. Muling wika ng boses. Sa kabilang banda, nakikita ni Nimrod ang nangyayari kay Constantino. Nanlaki ang mga mata nito dahil unti-unting lumalabas sa katawan ni Constantino ang asul na liwanag. Hindi ito nakikita ng pangkaraniwang mata. Ngunit sa oras na dumikit sila sa katawan ng binata, paniguradong masusunog ang katawan ng mga ito. Mabuti na lang naisipang tumakbo ng mga kalalakian. Muling natauhan si Constantino. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kambal. Akmang tatayo na sana ito nang biglang pigilan ni Constantino. Maraming nakatingin sa atin, Nimrod. Huwag kang magpalata na naghilom na ang sugat mo. Hayaan mong buhatin kita. Wika ni Constantino. May kakayahang magpahilom ng sugat si Nimrod. Bagay na ipinagtataka ng dalawa dahil hindi naman ito itinuro sa Batikano. Pagdating sa monasteryo, pinaliwanag ng dalawa ang nangyari. Kinuha din ni Nimrod ang pagkakataon upang magtanong sa ama-amahan. Saan naman po nang galing ang kakayahan kong magpagaling ng sugat, Papang? Hindi naman tinuro sa amin yun. Tanong ni Nimrod. Akmang magsasalita na sana si Padre Jenner. Inawat ito ni Constantino.
Malakas ang espiritual na kapangyarihan natin. Kaya mabilis gumaling ang mga sugat na natatamo. Hindi ba? Sinabi na sa atin ng tungkol doon. Wika ni Constantino. Napangiti na lang si Nimrod sa sinabi ng kakambal. Ngunit alam nito sa sarili na hindi lang yon ang dahilan. Tama si Crisanto. Sige na, magpahinga na kayo. Maaga pa ang pasok niyo bukas. Wika ng pare. Kagad lumabas ng kwarto si Nimrod. Ngunit nagpaiwan si Constantino. Paps, aminin mo nga sa akin. Hindi totoo yung sinabi mo kanina, di ba? Alam mong may mas malalim na dahilan kung bakit mas mabilis gumaling ang mga sugat namin. Wika ni Constantino. Ikaw na din ang nagsabi. Malakas ang espiritual na kapangyarihan nyo. Kaya mabilis gumaling ang mga pinsalang natatamo. Wala na akong ibang makitang paliwanag para doon. Bakit ba? Ano bang inaasahan mo? Tugon ni Padre Jenner. Wala naman po. O sige na, alis na ako, matutulog na din ako. Nagtatanong lang eh. Wika ni Crisanto. Nakaramdam ng pag-aalala si Padre Jenner. Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan ng kambal. Malapit nang tumungtong sa wastong edad ang mga ito. Lalo nang nauubusan ng dahilan ng pare sa tuwing magtatanong ang dalawa tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kinabukasan, maagang umalis ng monasteryo ang kambal para pumasok sa paaralan. Habang nasa daan, napansin ng mga ito ang kakaibang kulay ng langit. Hindi pa sumisikat ang araw ng mga oras na yon. Kaya nagtataka si Crisanto kung saan nanggagaling ang liwanag. Mukhang tayo lang ang nakakakita nito, Crisanto. Ano, balik ba tayo sa monasteryo? Tanong ni Nimrod. Mukhang kailangan nga nating bumalik. Tignan mo sa gawing yun. Sino naman ang matinong isip ang magdadala ng espada sa kalagitnaan ng maraming tao? Wika ni Constantino. Napalingon si Nimrod sa direksyong itinuro ng kakambal. Nakita ang isang malaking nilalang na may hawak na sandata. Dali-daling tumakbo ang dalawa pabalik sa monasteryo. Lalo pang nataranta ang mga ito nang makitang hinahabol sila ng nilalang. Mukhang tayo ang pakay ng nilalang na yan, Crisanto. May natatandaan ka bang kaaway na ganyang uri ng nilalang? Tanong ni Nimrod. Ha? Bakit akong tinatanong mo? Baliw ka ba? Sa tingin mo, makikipagbardagulan ako sa ganyang kalaking nilalang tapos mag-isa pa? Tugon ni Constantino. Ilang sandali pa narating na ng mga ito ang bakuran ng monasteryo. Agad namang huminto sa paghabol ang nilalang. Ano pa ang ginagawa nyo dito? Akala ko ba maagang pasok nyo? Tanong ni Padre Jenner. Itinuro naman ni Constantino ang nilalang. Nabitawan ni Padre Jenner ang hawak na walis. Sa tingin mo, hindi ka may uuwi kapag ganyang kalaking halimaw ang humahabol sa amin? Tanong ni Constantino. Mahabaging langit. Saan naman ang galing ang nilalang na yan? Teka, mukhang tayo lang ang nakakakita sa kanya. Wika ni Padre Jenner. Tama po kayo, Papang. Walang ibang nakakakita sa kanya kung hindi tayo lang. Wala din siyang pakialam sa ibang tao. Pero ang ipinagtataka ko, bakit kami hinahabol ng dambuhalang yan? Tanong ni Nimrod. Isa lang ang paraan para malaman. Yun ay ang tanungin siya. Tugon ni Constantino.
sabay sugod sa nilalang. Ngunit laking gulat nito nang bigla itong tumakbo palayo na tila natatakot. Teka, bakit parang takot naman yun? Tanong ni Nimrod. Sa palagay ko, ang nilalang na yon ay isang ligaw na pamilyar. Constantino, subukan mong habulin. Mag-ingat ka, wag mong sasaktan ha. Kung ayaw mong masira ang lahat ng nasa paligid nito. Dali-daling tumakbo si Constantino para habulin ang nilalang. Swerte namang pumasok ito sa medyo mapunong bahagi ng syudad. Huminto ang nilalang. Pilit na sinisiksik ang sarili sa isang puno. Lalo pa nang makita niya na nakasunod sa kanya si Constantino. Sandali lang, huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Maaari ko bang malaman kung bakit mo kami sinusundan? Tanong ni Constantino. Lumabas ang nilalang at nagsalita. Laking gulat ng binata. Boses babae. Hindi niya maintindihan ang sinasabi. Sandali lang ha. Hindi tayo magkaintindihan eh. Bakit kasi Latin pa yung lengguwahe mo eh? Muling wika ni Constantino. Tuloy lang sa pagsasalita ang nilalang. Ngunit walang nauunawaan si Crisanto. Ilang sandali pa ay dumating sina Padre Jenner at Nimrod. Nanlaki ang mga mata ng pare dahil sa nakita nito ang totoong anyo ng lalaki. Mahabaging langit. Ikaw ang pamilyar ng Santo Papa. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Tanong ni Padre Jenner. Yun nga din ang gusto ko malaman. Kaso hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Wika ni Constantino. Talagang hindi kayo magkakaintindihan dahil ang mga kagaya niyang nilalang nagsasalita sa lengguwaheng kinalakihan ng kinikilalang Panginoon. Tugon ni Nimrod. Kinausap ito ni Padre Jenner sa lengguwaheng Latin. Nalaman ang dahilan kung bakit ito nasa lugar. Simula nang mamatay ang Santo Papa, naglagalag sa paligid ang isang ito. Siya nga pala, ang tawag sa kanya ay Dryad, isang uri ng celestial. Hindi anghel, hindi engkanto. Nasa pagitan sila ng dalawang nilalag. May kakayahan silang magkatawang tao at magpalit ng anyo bilang mga anghel. Tagabalanse sila ng parehong mundo. Pagpapaliwanag ni Padre Jenner. Dagdag pa nito. Hinanap ni Dryad ang binatang may asul na apoy. Biglang naalala ni Nimrod ang nakita kay Constantino nang minsan silang mapaaway. Papang, mukhang alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Sabihin mo kung maaari siyang magpalit anyo. Masyadong malaki ang nilalang na yan. Hindi na natapos ni Nimrod ang sasabihin. Biglang lumiit ang nilalang. Nagpalit ng anyo bilang isang puting pusa na may 3 buntot. Pumatong ito sa balikat ni Constantino. Bagay na kinagulat ng binata dahil ngayon lang ito nangyari sa kanya. Unang beses na lumapit sa akin ng isang pamilyar. Nimrod, ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Crisanto. Yan ang gusto ko sa iyo, Constantino. Kapag hindi mo lamang sagot, nawawala ang pagkaarogante mo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Tugon ng kambal. Nagtuloy sa pag-uwi ang mga ito. Nang makarating sa monasteryo, dali-daling nagbihis ang dalawa dahil mahuhuli sila sa klase. Ako na muna ang bahala sa nilalang na ito. Sige na, pumasok na kayong dalawa. Wika ni Padre Jenner. Pagdating sa paaralan, hindi rin maito ni Constantino ang isip sa klase kaya maaga itong umuwi.
Nakita nito ang ama-amahang nakikipaglaro sa nilalang. Para lang itong pangkaraniwang pusa. At nang makitang paparating si Constantino, dali-dali itong tumalon papunta sa balikat ng binata. Anong nangyari? Bakit maaga kang umuwi? Tanong ni Padre Jenner. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa klase. Isa pa, nahuli kami ng pasok ni Nimrod. Teka, nasa na nga pala yun? Hindi pa ba siya nakakauwi? Tanong ni Constantino. Ang totoo, naroon siya sa aklatan eh. May kung anong kinukuha. Bukang naghahanap siya ng kasagutan tungkol sa nilalang na ito. Wika ni Padre Jenner. Muling naalala ni Constantino ang sinabi ng kapatid. Teka, naalala ko na may sinabi si Nimrod tungkol sa asul na apoy. Sandali lang, Paps, ha? Pupuntahan ko lang si Nimrod. Wika ni Constantino. Dali-dali itong tumakbo papunta sa aklatan. Nakitang naghahalongkat ang kapatid sa mga lumang libro. Tol, tigil mo muna yan sandali, may tatanong lang ako sa'yo. Wika ni Constantino. Dali-dali namang bumaba ng hagdan ang kakambal. O bakit? Ano yun, Constantino? May dabanggit ka tungkol sa asul na apoy. Ano yung tungkol doon? At saka bakit ba yun hinahanap ng nilalang? Yun ba? Yun din ang sinabi sa akin ng nilalang. Nakita ko isang beses ang asul na liwanag na bumabalot sa katawan mo. Nung mga panahong nasaksak ako. Pero hindi ako sigurado kung yun nga yung asul na apoy na sinasabi ng pamilyar ng Santo Papa. Wika ni Nimrod. Naupo ang binata sa silid habang pinapanood na maghalongkat ng kasagutan ang kakambal. Hanggang sa aksidenteng nabagsak ang isang lumang libro. Bumukas ito sa isang pahina na tila inilatag sa harapan ni Constantino ang sagot sa kanyang katanungan. Nanlaki ang mga mata nito nang malamang ang sinasabing asul na liwanag. Palatandaan ng isang demonyong nagrebelde kay Satanas na si Amon. Natatandaan ko ang kwento ng demonyong ito. Pero hindi nabanggit na asul na apoy ang palatandaan niya. Wika ni Constantino. Si Amon, isa sa mga prinsipe ng impyerno at ang tanging demonyong nagrebelde sa kanyang ama. Dahil sa pagmamahal nito sa isang babae. Daang milyong taon na ang kasaysayang ito. Kaya hindi rin ako sigurado kung ito nga ang sagot sa mga tanong natin tungkol sa nilalang na yan. Wika ni Nimrod. Patuloy lang na nagbubuklat ng pahina ang binata hanggang sa madako ito sa mga dryad. Ito na ang hinahanap natin, Tol. Ang dryad na kasama natin ngayon. Ang nagngangalang. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng isang dryad kung ayaw niyong matusta ng apoy. Wika ni Padre Jenner. Kaagad tinakpan ni Constantino ang kanyang bibig dahil kamuntikan na nitong banggitin ang pangalan ng nilalang. Pero paano kang nakakatiyak na siya nga ang dryad na nandito sa aklat? Tanong ni Nimrod. Ano ka ba naman, Tol? Asul na mata, pulang tuldok sa noo, puting balahibo, 3 makakapal na buntot. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Siya si... Dali-daling tinakpan ng matanda ang bibig ni Constantino dahil kamuntikan na naman itong masambit ang pangalan ng nilalang. Sinasabi ng mag-ingat sa mga gagawin eh. Hay nako, mabuti pa. Pag-aralan niyong mabuti ang tungkol sa nilalang na yan. May pupuntahan lang ako sandali. Kung sakaling magutom kayo, may pagkain sa mesa. Wika ni Padre Jenner. Sandali lang, ako din. Maiwan na muna kita dito, Constantino, ha?
May kailangan lang akong tapusin sa bahay ng kaklase ko. Tugon ni Nimrod. Ay naku, bahala kayo. Mukhang tayo na lang ang may iwan dito, pusang asado. Teka, ano nga ba yung siopaw na may pulang tuldok? Ano ba yung bola-bola? Alam ko na. Asado na lang ay tatawag ko sa'yo para hindi ko mabanggit ang totoo mong pangalan. Ayos ba yun, asado? Wika ni Constantino habang kausap ang nilalang. Sa katagalan ng pananatili ng binata sa aklatan, nakaramdam ito ng pagkabagot na isipang tawagin ang nilalang sa totoo nitong pangalan.